magandang gabi. Pasensya na po, nakahubad si Ray, charot. Mainit po kasi. So, bali nag-unboxing po kami ng mga in-order namin sa Lazada. Gawa ng wala na po nito sa All Home. So, isa nga po dito yung waterproofing ni Ma'am Vicky. Sa pastry po yung kanilang unit. Ayan. 1 liter po ito, tsaka 1 galon. So, ito po, sinabi ko to kay Ma'am Vicky na mag-order kami ng Sista waterproofing sa online, gawa ng wala po sa All Home para hindi rin po ako mahirapan. So, I think halos same lang din naman. Sa presyo, hindi rin po nagkakalayo. Kaya kung wala sa All Home, diskarte ko na po kung saan ako makakakuha. Ayan po. So, since sa cabinet na rin kami, ang cabinet na yung gagawin namin kay Ma'am Vicky sa Angelic Tan House niya, umorder na rin po ako ng wall putty. Alam ko sa All Home po nasa 1K plus to, pero sa Lazada magkano lang. I-check ko po kung magkano yung pricing niya para meron din po kayong ideas. Ayan po. So ito po, may binubuksan pa si Ray. Actually siya nang pinabukas ko kasi katatapos lang namin mag-dinner. Ayan. Check po natin kung ano po yung laman nito. Chop! Wait lang, Chop, wait lang. So, sa amin pong mag-asawa, mas pabor po yung o-order na lang kami, i-deliver na lang po dito. Mas mura nga po eh, mas pabor to sa nagpapagawa kay client po. So, sa amin din, hindi na rin kami maggagasolina, magmomotor. So, dito na lang din, wala na pong hassle. Kumbaga, naka-ready na. Lahat po nire-ready na namin. So, yun din po yung kagandahan sa pinaka-discarded namin. Pintura yan. Ito po yung pintura ni Ma'am Vicky para po sa cabinet. Ayan po. Wala ko po kasi nito sa All Home talaga. Yung Agua Gloss It po. Ayan. Na white. Tapos, ayan po. Dalawa na po yung in-order ko na Agua Gloss It. 1 galon po yan. Tapos, Chop, galit ka ba, Chop? Tapos, ito po yung pintura sa room ni Ma'am Vicky sa kabilang kwarto po. Ang gusto po kasi nila sa isang room po is gray. Tapos, sa room po nila Ma'am Vicky is white. So, niready ko na po according kay Ray, 2 galon ang bibilihin na, ay 2 litro po ang bibilihin namin. So, as you can see, wala siyang leaks, walang natapon. Naka-tape po siya. Ayan, may tape po siya. So, siguradong sigurado, legit na legit po kahit sa online. Ayan, may sealed. Actually, sa totoo lang guys, mas mura pa sa online. Totoo yan, kasi pag sa All Home po, medyo mahal po yung 1 litro nila. Umaabot po ng 400. Chika ko lang po yan sa inyo, ha. Kaya kung gusto nyo pong kahit paano makamura po sa mga materyales, try nyo po sa online, sa totoo lang. Kahit ito pong wall putty, nasa 1K plus po ito sa All Home, pero sa Lazada wala pa pong 1,000. So, totoo po yun. Hindi po yan chika lang, ha. Ayan po. Hello po, good morning. Today po, dito po kami sa Garden Villas. Meron po kaming ocular visit. Ayan po. Sinusundan namin si Ma'am today. Ayan po, papasok po tayo dito sa Garden Villas. Actually, second time ko na makapunta dito sa Garden Villas. Ayan. So, i-ocular visit natin yung unit ni Ma'am. Ayan po. Maluto yung kalyo rin. Parang parehas lang sa akin. Nung nakita ko po yung Garden Villas, parang ampeg nasa Baguio ka. Parang maganda ka kasi Opo, parang nasa Baguio ka kasi ang cute ng mga bahay, pati po yung mga kulay, yung mga pintura. Ayan po, malalaki pa yung unit, tapos parang may mga pine tree. May mga pine tree pa. Ayan po. May space sa parking. Oh my God. So after a week, mapapagbigay yung mga kasi magkakalayo kami. Kasi wala pa rin naman akong electricity and water. Okay. Pero it's okay yun. For example, we have some electricity and water.
yung plaza. Sa garden naman para siya, yung sa loob yung villa. So, masarap. Ano siya mo, Hardiflex? Opo. Kasi ako nun before na naghanap ako ng contractor bago ko pa nalaman si Rachel. Tapos may nag-approach akin na isang... Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa project namin sa Phase 3, Angelic Tan House, Inner Unit. Ayan po. So, bali, nililinis na lang po namin yung pinakaloob, pati yung labas. Para pag nagpintura po or nagmasilya, wala na pong mga harang-harang po sa daan. Ayan. Kumbaga, tinabi na po namin yung pang-cabinet, yung mga kahoy na gagamitin namin para makakilos din po siya ng maayos. Bali, si kuya nga po pala ang ating bagong pintor. Ayan po. So, pasensya na nga po pala dun sa mga clients ko, sa may-ari po neto. If ever po hindi ako makapag-upload, kahit po malapit lang po to sa unit ko. Minsan po kasi panay ang ulan dito sa Tansa. So, minsan hindi na po ako lumalabas gawa ng mahirap po magkasakit. Ayan. So, bali, di po porket walang upload o update, wala pong gumagawa sa unit. Meron po. Wala lang po talagang nakapag update o nakapunta sa unit. Minsan si Ray po inuutusan ko mag-record, mag-video kahit paano. So, ito na po yung update natin dito sa taas. Nalagyan na po siya ng pintura na semi-gloss. Ayan. Tapos yung mga kornisa niya po is may pintura na rin po siya na black. Ayan. So, semi-gloss tapos pintura na black. Black and white po yung pinaka-team ng bahay. Tapos sa kabilang room naman po, request ng may-ari is ibahin naman po yung pintura, which is kulay gray naman po ang gusto nila. Ayan. So, pwede naman, hindi naman pumangit tingnan kasi sa room lang naman po ito. Ayan, konting-konti na po siyang napipinturahan. Ayan po. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa isa ko pang project sa Phase 3. So, pasensya na po sa mga nakaraang araw. Hindi ako nakaka-upload gawa ng nagkaroon po ng ismag. Tapos, paambon-ambon, paulan-ulan. So, ayun. Hindi po ako makapunta sa mga units. Minsan po si Ray lang po yung nagbibideo. So, as you can see, nakapag-start na rin pala sila Ray. Ngayon lang sila nag-start nito gumawa ng cabinet. So, parang halos matatapos na rin nila. So, maganda rin po talaga na meron tayong gamit para mas madali lang po yung cuttings natin. So, I think po sa Angelic Tan House, ang magagamit po na marine wood is 7. 7 po, ayan. So, na-set up na nila. Andito po yung mga liston na ginagamit natin. Ayan. Yung iba pong gawa, napapansin ko, hindi na sila gumagamit ng liston. Pero, mas prepared ni Ray gumamit ng liston. Siguro ito pong dalawa para po sa mga cover na. Ayan. So, doon nga po pala sa may-ari na ito. Pasensya na, minsan hindi ako nakaka-upload. Pero may gawa po dito. Ayan po. So, ito po yung itsura ng loob natin. Ayan, nasukatan na siya. So, dito po yung pinaka-rep ni ma'am. So, lumit din po talaga yung space gawa na iba-iba rin po kasi ang paggawa. Tulad nito, nilipat po yung kanilang pinto ng CR. So, kung hindi natin nilipat, pwede po natin ilagay dito yung ating rep. Since yun po yung prepared ni client, susundin po natin. Ayan. So, bali, kahit maliit lang po yung space, pwede pa rin po yung gusto nyo na dual sink or single tub. Ayan. Depende pa rin po talaga kasi sa nagpapagawa. May pull out pa tayo dam? Wala. Saan natin ilalagay? Wala na tayo magiging pull out dito kasi dito yung ating tangke. Dito yung ating tangke, dito yung ating ilalim ng lababo. Ayan. So, siguro dito na lang si Ma'am babawi sa upper cabinet. Yon, upper cabinet na lang po yung tawag ko. So, meron tayo nakalagay na exhaust fan. Meron din dito sa may bathroom. Ayan. Yung bathroom po natin,
actually okay na siya. Konting linis na lang yan, tsaka install ng mga accessories. Pati yung pinto, i-install na lang din natin yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yung toilet bowl po ni ma'am, may halo po kasi dito sa pinakaloob. So, kailangan po kasing tiktikin yon para pag kinabit namin, lalagyan namin siya ng panibagong halo. Sad to say, umano po siya sumama po siya sa sa pagtiktik na nabiyak po. So, bali, ayun, hiningi ko na lang po kay ma'am. Ewan ko lang kung pumayag. Ako na nanguna diba? Pero feeling ko naman kasi wala nang paggagamitan nun si ma'am. So, dinala ko na dito ma'am yung toilet bowl nyo. Eto ma'am, pasensya na hindi po talaga may iwasang hindi po siya ma-damage. Ayan. Kahit anong ingat, kung tatamaan, sobrang kapit ng semento, siguro talagang mababasag. Ayan. So, konti na lang po, mga accessories na lang po ang kulang, tsaka pintura. Ayan. So, mas maganda rin po pag nagpagawa kayo ng unit. Mas maganda po masabi nyo na rin kung ilang outlet ang ilalagay. Kasi sa pinaka-plan, although nakalagay yan, pero minsan gusto natin mag-add diba? Yung sa may rep po, tinaas namin siya ng konti. Ayan, tinaas namin siya ng may konti. So, mas maganda pa rin gamitin sa pagka-cabinet para sa akin yung marine wood. Kasi kung gusto mong lagyan ng design, pwede. Maganda rin po yung laminated, pero yun nga po, yung design po kasi ng laminated wood is parang limit lang. Unlike po dito sa may marine wood, pwede mo siyang paglaruan. Kung medyo may budget kayo, pwede rin po yung aluminum. Pero syempre, yun nga, depende pa rin talaga sa nagpapagawa. Marine, laminated, or aluminum, pwede naman po. Pero syempre, depende sa range ng gastos sa materyales. Ayan po. So ako naman masasuggest ko, mas magandang gumamit na lang kayo ng 60x60 na tiles. Tapos, i-wall tiles nyo yung buong kitchen area. Buong taas, tsaka buong baba. Para yung ating cabinet, hindi siya magmumoist or hindi siya mangangamoy. At least kahit paano, protektado kayo sa mga insekto, di ba? Or kahit sabihin natin yung mga anay-anay, di ba? Ang mabilis po kasing makasira sa mga plywood or marine wood is syempre yung mabasa siya, di ba? Lalo na pag laminated. So, ayan lang po, na-share ko lang sa inyo. Instead na gagamit kayo ng pintura, mas gamitin nyo na po yung tiles. Tiles na lang po. So, sa ceiling naman po, sa cube ceiling naman po, kung halimbawa ayaw nyo po ng PVC ceiling panels, pwede naman. Pwede naman yan pa rin, pero lalagyan lang natin siya ng masilya. Ayan. Para maipantay natin yung mga hindi pantay na part dyan. So, depende pa rin talaga sa nagpapagawa kung ano mas prepared nila. Ayan. So, ito po yung ating wall accent. Okay na. May masilya na rin dito. Ayan. Namasilyahan na rin. So, dito rin po, nakamasilya na rin siya. So, ang kulang na lang yata dyan is pagliha. Ito nga po palang hagdan. Tatanungin ko si ma'am po anong prepared nilang kulay. Kung puti o black o puti. Diba? Pwede kasing maiba yan eh. So, dito po sa taas, nalagyan na rin po ito ng semi-gloss. Ang kulang na lang po dito is yung ating mga accessories, lights accessories. Tapos, siguro kung meron tayong konting gagalawin pa dito is yung retouching na lang.
Ang gusto rin po pala ni ma'am dito sa isang room is white. Tapos, dito po sa kabilang room is gray. Gray naman po, ayan. So, nung Saturday po ata si Ray nag-video dito. Kaso minsan kasi hindi niya matutukan. Iba pa rin pag talagang ako yung kumukuha. Pero okay na rin, at least kahit paano may update tayo. So, ito po yung request ni ma'am na gusto nila gray ang gawing pintura dito sa kabilang room. Ayan, pwede naman po yun. Ang tema pa rin ng bahay is black and white. Pwede nyo naman baguhin pagdating sa isang kwarto. Tapos yung cornisa po natin is black. Kasi black and white nga po ito. Pati yung baseboard paint natin is black. Tapos ito po yung gamit ni Kuya Joseph, Rain or Shine na black. Ayan. So, medyo mahirap din po yung ating pagpipintura, lalo na kung mga detalyado talaga yung area. Ayan. Lalo na may mga kurba-kurba yung ating kornisa. Pero syempre kung sanay na yung gagawa, mabilis na lang yan sa kanya. Doon nga po pala sa nagtatanong kung anong pintura dito sa ating ceiling, flat lang po yan. Flat lang po yan. Kasi according sa kanila, kung isi-semi-gloss natin yan or gloss, yung buga ng ilaw medyo masyado na yatang maliwanag, parang ganon. Parang ganon na. Pero yun nga, according sa mga pintor, flat lang po yan, flat. Ayan na, diba? So, bali yung pinto natin, ito yung pinto natin, hindi pa naikakabit. So, abangan nyo po, malapit na rin po itong matapos. Medyo nahihirapan, hindi naman sa nahihirapan. Nagkakasabay-sabay po kasi yung projects, pero syempre, ganun po talaga. Tsaka yung mga kukunin ko pong mga kliyente is yung hindi rin kami irarush. Kasi tulad yan, hindi lang po isang unit yung hawak namin, 2, 3. Doon nga po pala sa mga nag-aabang sa Phase 6, i-shoutout ko lang po pala si Ma'am Tina sa Phase 6. Inaabangan niya rin yun. Ma'am, marami po nag-aabang doon. Malapit na po yun matapos, ma'am. Ayaw ko na lang muna siyang videohan kasi parang ang dami ko ng video doon. Siguro ma'am, ibibideo ko siya pag tapos na talaga. Ayan. So, ang ganda na. Kitang-kita na talaga yung pintura niya, oh. So, ito nga po pala sa mga nag-i-inquire sa akin sa page. Pasensya na. Minsan may nalilate yung aking pag-reply kasi medyo busy. I-shoutout ko lang po pala si Ma'am Maya ng Garden Villas. Nag-ocular visit po kami nung Saturday. Ayun, nakita namin yung unit niya, ang ganda. Hindi pa siya nagagawa ha, hindi pa siya nare-renovate, pero ang ganda. What if, lalo na pag na-renovate na yon. Sana lang tumuloy si Ma'am. Sana tumuloy si Ma'am. Ayun. Reasonable naman po yung binigay namin na price, labor price, pero nakaiman pa rin po yung kung tutuloy or hindi. Pero isa lang po yung masasabi ko, nasa tamang tao kayo kung tutuloy kayo sa amin. Ayan po. So yung hagdan po pala, lalagyan namin ito ng harang dito. So maganda rin, mahuli na natin yung hagdan kasi tinatapakan, diba? Katulad kasi sa Phase 6, medyo nagagasgas ang
today Monday is nag-start na po sila rin gumawa ng cabinet nila ma'am. Kitchen cabinet po, ayan. So bali yung kinaman po is kitchen cabinet lang po tsaka mini cabinet po sa may laboratory. So malaking bagay din po talaga pag meron tayong table saw, napakabilis ng ating trabaho. So imagine isang araw lang po yan, halos nakating na po ata nila rin yung ating mga marine woods, ayan. Nakagawa na rin po pala si Kuya Toto ng ating drainage. Ayan, angle bar, tapos bakal po na 10 cm po. 10 cm, 10 mm po pala. 10 mm, ayan. So imagine po, halos isang araw lang po yan nila ginawa, ayan. So bali paalis-alis pa nga po si Ray gawa ng nag-update po sa phase 6, nag-update sa phase 5, nag-update po dito sa may phase 3 din. So ayan, tapos si Kuya Toto nag-update po siya, afternoon na po siya pumasok. So, ayan din po talaga yung kagandahan na ang makukuha nyong gagawa is talagang alam na po yung step by step. Kasi po, mas napapabilis po yung trabaho. So, doon po sa mga client po namin, sa may-ari po nito, ayan po, malapit na po matapos. Once na nabuo na po nila yung ating cabinet, na-install na rin po, is susunod na po yan is mamasilyahan na rin po yan, tsaka pipinturahan. So, ang prepared din po ni client na pintura ng kanilang cabinet is white din po siya. Ayan. So, napakadali lang po ng pagkat talaga. Medyo mahal po yung table, so talagang nag-invest kami dyan ni Ray. Ayan po. Bali po, nag-add po pala kami ng 2 skim coat. Ayan, bali sa e-bike ko na lang po siya sinakay. Since pwede ko naman po siyang ilagay dun sa e-bike ko. So, kinulang po kasi kami. Sa isang Angelic Tan house, usually, ang una namin pa-order niyan is 4 to 5 bags. Kung kulangin man doon na po namin malalaman kung isang bag na lang o 2 bags pa. So ganun lang po yung pinaka-proseso namin. So, dito naman po, si Ray, isi-share ko lang po, si Ray po talaga is hindi po siya marunong maggawa ng cabinet. Pero, napag-aaralan po kasi, katulad po sa pag-welding, hindi niya porte ang pag-welding, pagka-cabinet. Tile setter po siya. So, napag-aaralan po talaga kung gusto mong matuto, gagawa ka ng paraan kung paano mo magagawa yung isang bagay. So, nanonood po siya ng mga vlogs, ng mga sa video sa YouTube po. So, doon nakakakuha po si Ray ng ideas. So, ako nagtataka rin na kasi syempre hindi mo porte yung isang bagay na yun, pero 'di ba, alam na alam mo siya. So, bali dito naman po sa ating stair, inaayos na rin po ni Kuya Joseph yung pinaka parang riser. Ayan po. So, ayan po, sabi ko sa inyo is yung bakal po yan ni Lumina. Bali, pinahiram po namin yan ng adhesive, tile adhesive. Tapos yung natuyo na po yung tile adhesive, ayan na po yung nilalagay ni Kuya Joseph. Masilya na. Ayan. So, sa pinakagawa po ng Ray House Makeover, ganyan po yung pinaka-proseso namin. So, sa iba rin. Sa amin, iba rin. So, ayun, kanya-kanya po tayong diskarte, tsaka pamamaraan sa paggawa. So, sabi, sinishare lang po namin kung okay sa inyo, pwede nyo pong gayahin, pwede nyo pong maging guide yung aming mga videos dito sa Ray House Makeover. Ayan po. So, yung hagdan po natin, okay na. Meron po talaga siyang cover para hindi rin po talaga magasgasan yung ating tiles. Ayan po. So, katagalan, na mamaster mo rin talaga yung gawa mo eh. Para maging mabilis na lang po yung trabaho. So, dyan po natin gagamitin yung inad nating skim coat. Ayan. So, meron pa po tayong mga dugtungan na isasara po dyan sa ating hagdan. Ayan. Kailangan din po lagyan yung pinakailalim para po masarahan po siya. So,
doon nga po pala sa nakakapanood ng aming vlogs, tapos yung iba po nag-i-inquire. Ang sabi ang mahal daw sa Ray House Makeover. No, ano po, saktong-sakto lang po yung aming presyo. Kasi kung pipresyohan po namin yan per gawa, lagpas na po doon sa pinaka-labor namin, sa totoo lang po. Ayan. So, ayan po, bali na share ko lang po sa inyo. Ito, kulang na lang nito, liha na lang, liha. Ayan. So, bali naisalpak na rin po nila yung cabinet natin dito sa pinakababa. Ayan, sinusukat-sukat. So, pagdating po sa cabinet si Ray, tsaka si Kuya Toto. Ayan. Sila pong dalawa ang nag-assemble ng ating kitchen cabinet. Maliit lang yung space ni ma'am, pero hindi po ganun kadaling gumawa. So sa pinaka-package po namin pag isang buo, kasama na po yung kitchen cabinet. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung iba po kasi marunong tumingin Marunong tumingin kung bakit ganito yung label ng Ray House Makeover. Naiintindihan nila. Yung iba po kasi, ang iisipin is, ang mahal naman. So doon po sa nakakaalam ng gawa, mapipigure out nila yan. Kaya naman kasi mahal, tingnan nyo naman, may overall pintura, overall tiling works, diba? Wirings, yung mga tubo po ng tubig, diba? Then, mga ceiling and partition. So, tapos kasama pa kitchen cabinet. So, iisipin ng iba, ang mahal naman. Pero sa iba, parang sobrang sulit. Sobrang sulit na. Kasi, try nyo po mag-inquire kung magkano po magpagawa ng kitchen cabinet. Ang pagkakaalam ko po dyan ang presyo po niyan is depende. Yung pag-assemble na wala pang pintura, iba rin po yung presyo niyan. Tapos pag with pintura po, iba rin po yung presyo niyan. Pero sa amin, package na po yan. Yung iba sasabihin, parang andali lang naman gumawa ng cabinet. Yes po, madali lang. Pero doon po sa marunong talagang gumawa. Pero kung wala pang knowledge o kulang yung knowledge sa paggawa ng cabinet, mahirap po yan, lalo na kailangan mo pong i-perfect yung mga sukat. So sa amin nga po talagang nag-invest kami ng makakasama namin sa paggawa ng cabinet. Kasi kung mano-mano, mahirap po. So mas maganda po yung tables. So medyo mahal siya pero sobrang sulit din talaga. So ayan po, hindi na po kasama sa binabayaran nyo yung mga tools na ginagamit namin. Kasi talaga naman provided dapat talaga ng contractor yung mga tools na gagamitin. So ayan po, na-share ko lang. Pero sa iba po, charge po nila yung mga tools na gagamitin sa unit. So sa amin po, wala na. Hindi na po namin charge yan. Kasi may iba pong contractor o iba pong manggagawa na wala po silang gamit. So, ang gagawin po ng iba, magrenta, then yung renta po, ipapa-shoulder po nila yun sa kliyente. Ang pagkakaalam ko lang po So, ito, sa loob ng isang araw, sobrang bilis talaga. Hindi nyo aakalain na si Ray is hindi marunong, diba? Para sasabihin nyo, hindi ba marunong yan? Tingnan mo naman, ang bilis gumawa, ang bilis ng trabaho. So, minsan po kasi, ang pagkakaintindi ko po, pag mahal mo talaga yung pinakatrabaho mo, mamaniin mo lang yan Easy lang yan sa'yo So, katulad lang din po sa pagta-tiles, parang ganun lang din po. Sobrang bilis lang din po nilang mag-tiles. Si Kuya Joan, 1 to 2 days lang, halos natapos na ni Kuya Joan yung pagta-tiles. Si Ray parang 1 to 2 days lang, parang na-assemble na lahat yung para sa cabinet. So, nakakatuwa. Ayan. So, imagine na contractor nyo gumagawa. So, sobrang bilis lang, nakakatuwa. Kasi, iniisip ko, ang tagal naman namin napunta sa cabinet. Pero nung napunta na si Ray sa cabinet, parang na-amaze ako pagpunta ko sa unit is parang, wow, matatapos na agad. Bukas pwede na agad pinturahan. So, ayan, nakakatawa lang, diba? So, after po niyan, mag-assemble si Ray,
Ang hahawak naman po ng ating cabinet is yung ating mga pintor. Sila naman po yung magtutulong-tulong para po pinturahan, masilyahan. Tapos, i-ready ko na rin po yung mga console hinges na ilalagay po dyan. So, yung mga accessories po, ilaw na ilalagay natin dyan is naka-ready na rin po. So, sa team, may kanya-kanya kaming trabaho eh. So, ito po yung ginagamit namin liston. Gumagamit po kami ng liston para kahit paano ma-protectionan po yung ating marine wood. So, pasensya na po at nag-voice over na lang po ako kasi nga medyo sabay-sabay po kasi mga tools na gumagana. So, yung iba nga po mas gusto nilang voice over na lang. Kaso minsan po mahirap din po kasing sundan. So, minsan napapansin nyo para akong hinihingal. Pag nasa actual po talaga ako nagwa-vlog, may hingal factor talaga kasi ilang units po yung iniikutan ko. Pero minsan ito nga po, inuupuan ko lang siya. Medyo malapit po kasi sa akin yung cellphone, kaya minsan kala nyo may hinga factor, may hinga effect, ayan. So, bali, i-consider nyo na lang po, pasensya na. So, ayan, nakasalpak na po yung ating tawag ito, babang part ng ating cabinet. Ayan.